Sa mga tuntunin ng petroleum exploration, ang Pilipinas sa kalakhang bahagi ay nananatiling underexplored, dahil halos 10% lang ng teritoryo ng bansa ang may praktikal na data, ayon sa GeoExpro, isang publication sa industriya ng energy. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ito ay dahil sa ilang dekada ng sitwasyong pangkapayapaan at kaayusan at mga hamon sa panloob na seguridad na dulot ng communist insurgency at separatism sa timog ng bansa. Ang larangan ay nakapaglingkod na sa bansa sa loob ng higit sa 20 taon, at kasalukuyang pinapagana ang 20% ng power grid sa Luzon, isang isla na higit sa 3 beses ang laki ng Belgium. Ang Ilijan Combined Cycle Power Plant, isang dual-fuel power station sa Batangas, timog ng Maynila, ay pangunahing isang natural gas plant na gumagamit din ng distillate oil bilang pangalawang backup na pinagmumulan ng gasolina, sa kapasidad na 1,200 megawatts. Ito ang pinakamalaking pasilidad ng natural gas sa Pilipinas. Ang oil at gas exploration sa Pilipinas ay muling nag-aapoy. Sa listahang ito, magdagdag din ng carbon. Ang panibagong interes na ito sa fossil fuels ay maaaring maghatid ng mga bagong multi-milyong pamumuhunan, na maaaring palakasin ang seguridad sa energy ng bansa. Ilang mga proyekto ang isinasagawa, sa pangunguna ng Department of Energy, DOE, na lubos ding nagsusulong ng mga renewable. Ang pinakakilalang fossil fuel prospecting sa kasalukuyan ay kinasasangkutan ng isang hindi pa nagagawang deep-sea exploration bilang bahagi ng Malampaya Phase 4, MP4, gas-field project. Ang Malampaya ang kauna-unahan at nag-iisang indigenous liquid natural gas, LNG, na mapagkukunan sa kasalukuyan. Ang Noble Corporation, na dalubhasa sa offshore drilling, ay nakatanggap ng bagong order para sa drillship nito, na patungo sa Philippine waters para magsimula ng serye ng drilling sa Malampaya Camago Field, pagkatapos makumplito ang kasalukuyang operasyon nito sa Shell sa Malaysia. Ang bagong kontratang ito, na iginawad ng Prime Energy Resources Development BV, isang subsidiary ng Prime Infrastructure Capital Incorporated, nagbibigay para sa pagdrilling ng 3 wells ng sasakyang Noble Viking, na may posibilidad na magdagdag ng ika-4 na balon. Ang Malampaya Camago Field, located offshore the Philippines in Asia, ang magiging focus ng mga drilling operations na ito. Blake Denton, Noble Senior Vice President of Marketing and Contracts, ay nagpahayag ng kanyang sigasig sa pakikipagtulungan sa Prime Energy sa drilling project na ito na naglalayong palakasin ang seguridad ng energy ng Pilipinas. Pinangangasiwaan ng Prime Energy ang Malampaya Project, isang deepwater gas-fired power generation project, na itinuturing na isa sa pinakamahalagang industrial na proyekto sa kasaysayan ng bansa. Ang kontrata na itinatag para sa platform ay may paunang halaga na $69.9 million, na maaaring tumaas sa $10.98 million, kung ang opsyon para sa karagdagang well ay gagamitin. Hindi kasama dito ang mga karagdagang gastos para sa mga serbisyo ng balanced pressure drilling, BDP, o mobilization and demobilization expenses. Ang Noble Viking mission sa Pilipinas ay inaasahang magsisimula sa second quarter ng 2025, direktang kapalit ng kasalukuyang kontrata sa Sarawak Shell Berhad at Sabah Shell Petroleum Co., SSB, SSPC, mga subsidiary ng Shell sa UK. Noong 2013, ang Noble Viking drillship ay may kapasidad na tumanggap ng 230 tauhan, at idinisenyo upang mag-drill hanggang sa pinakamataas na lalim na 40,000 talampakan at 5 na sa lalim ng tubig na hanggang 12,000 talampakan. Kamakailan ay inihayag ng Noble, kasunod ng paglabas ng mga resulta sa pananalapi nitong third quarter 2023, ang pagkuha ng mga bagong kontrata para sa fleet nito, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 500
$30 milyon, kabilang ang mga gastos sa pagpapakulo. Bilang bahagi ng pangako nito sa pagpapanatili ng kapaligiran, ang Noble Corporation ay nakatuon sa pagliit ng coal footprint nito sa mga operasyong pagbabarena nito sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang diskarte sa decarbonization, kabilang ang paggamit ng sustainable diesel sa mga operasyon nito sa Dutch waters. Ang inisyatiba ng Noble Corporation sa Pilipinas ay hindi lamang binibigyang diin ang pagpapalawak ng mga offshore drilling operations sa Asia, ngunit nagpapakita rin ito ng mas malaking pagsisikap ng industriya ng langis na ihanay ang mga operasyon nito sa mas malawak na layunin sa kapaligiran. Habang ang industriya ay umuusad patungo sa isang mas greener future, ang pagsasama ng mga napapanatiling kasanayan sa mga offshore na operasyon ay nagiging prioridad, na nangangako ng malaking epekto sa pagbabawas ng mga carbon emissions sa buong mundo. Pinapatakbo ng Prime Energy Resources Development BV, Prime Energy, ang Malampaya Gas-to-Power Project ay matatagpuan sa baybayin ng Palawan. Sa kasalukuyan, medyo maliit na halaga ng langis ang nagagawa sa bansa, pangunahin mula sa Galok, Nido, Matinloc, at North Matinloc, lahat ng offshore field, ang Malampaya Offshore at Alegria Onshore Field ay gumagawa ng gas at condensate. Ang Malampaya ay gumagawa ng humigit kumulang 429 na milyong kubiko talampakan kada araw, 12.1 milyong M3 bawat araw, ng gas sa mga karaniwang kondisyon, at humigit kumulang 15,000 barrels, 2,400 M3 bawat araw na condensate, langis. Ang Alegria, isang onshore site na may tinatayang 3.35 million barrels ng recoverable oil, mula sa reserbang 27.93 million barrels, ay isa ring natural gas field na nagho-host ng tinatayang 9.42 billion cubic feet ng natural gas, na may mga reserbang tinatayang tatagal hanggang 2037. Ang Malampaya Gas Field ay ang pinakamalaking commercial deepwater gas field sa Pilipinas. Ang industriya ng natural gas sa Pilipinas ay sumibol sa paglulunsad ng Deepwater Gas-to-Power Project. Nasa 50 kilometro mula sa Northwest Palawan Coast, ang Malampaya Project ay nagsimula ng komersyal na operasyon noong January 2002, mula noon ay nakabuo na ito ng higit sa $12 billion na kita para sa gobyerno ng Pilipinas at nagsusupply ng hanggang 20% ng mga pangangailangan ng kuryente sa Luzon, pinakamalaki at pinakamataong populasyon sa Pilipinas. Ang Malampaya Deepwater Gas Field na matatagpuan sa West Philippine Sea, humigit kumulang 50 kilometro hilaga kanluran ng Palawan sa Pilipinas. At habang ang mga kasalukuyang Malampaya offshore well ay inaasahang mauubos sa 2027, Phase 4 ay maaaring magbigay sa lugar na ito sa ilalim ng Service Contract No. 38, SC38, ng bagong lease sa buhay. Ang SC38, na na-renew noong April 2023, ay inaasahang makakakita ng multi-milyong dolyar na gawaing paggalugad. Ang pagdrilling ay binalak para sa 2025, at kung magiging maayos ang lahat, maaaring maihatid ang bagong gas sa 2026.